watching ETVN Philippines. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo pong mga nanonood dito sa Emmanuel TV Network, ETVN Philippines, ang katolikong online broadcaster sa Pilipinas. We are here at the plenary conference of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines dito po sa Bohol, sa Tagbilaran, Bohol, sa Bohol Tropics Resort. At tayo po ay nangangalap ng ating mga kabunyan at mga kamahalan dito sa ating CBCP plenary. At kasama po natin His Excellency Bishop Oscar Florencio ng atin pong military ordinariate na siya pong namamastol sa mga Katoliko nating kapatid, sa militar, sa pulis, sa ating mga namamahala ng piitan at gayon din ang ating mga bombero, fire protection services. Magandang hapon po. Good afternoon, Bishop Oscar. Gandang araw din po, Brother Rick. Ako'y natutuwa na binigyan ako ng pagkakataon na makasama dito sa online TV, Emmanuel TV Network. Opo, ETVN. ETVN. Maraming salamat po. Ngayon, kayo po ay namamahala siyempre ng ating mga nasa military ordinariate at siguro kung mabaybayin ko, nariyan po ang ating Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, at kasama po ng Navy, Philippine Marines, gayon din ang Philippine National Police, ang ating Bureau of Jail Management and Penology, yung namamahala po ng mga local government jails. Hindi po dyan kasama yung corrections na namamahala ng Muntinlupa. At kasama din po ang fire protection natin. So lahat po yan na nagsasanggalang, nagpoprotekta po sa ating sambayanan, lahat po yan ay pinamamahalahan ni Bishop Oscar Florencio. So, kumusta po ang ating military ordinary at this time? Thank you for that question, Brother Rick. Actually, napakaganda po ang aming samahan ng Military Ordinariate of the Philippines, MOP kung tawagin. Ito po ay katulad ng isang diocese. Kaya nga mayroon silang bishop. Ako po yun, nung kasalukuyang bishop ng Military Ordinariate. At alam niyo po, ito yung pinakamalaking diocese sa buong Pilipinas. Talaga? Opo, pinakamalaki. Kasi kung saan yung mga tropa, nasaan yung mga chaplain ko, mga kapilyan, nandoon din po ang aking diocese. So therefore, mula doon sa Batanes hanggang doon sa Tawi-Tawi, kung nasaan po itong mga binanggit mo na mga Army, Air Force, Navy, tsaka yung Tri-Bureau na yan, no? Andoon ang diocese ko, kung saan sila, tsaka yung mga dependents sila. At napakapaganda dahil ngayon po ay kahit sabihin man natin na ang layo nila, ang lawak kasi ng diocese, nakita nyo po na kahit paano nagkakaroon din kami ng mga meetings via Zoom. Ayan. Thank Mabuti, you. may Zoom na ngayon. May Zoom meeting, Brother Rick. At alam nyo po, mayroong akong mga ginagawa, hindi lang po yung pagsubaybay sa kanila, kung paano yung pagkapari nila. At ako po ay naniniwala na talagang may bisa itong gagawin ko. Gusto ko silang makasali sa tinatawag natin Men of St. Joseph. Ay, tunay po. Thank you po yan. Oo. Kasi itong Men of St. Joseph, alam nyo po, si St. Joseph po ay talagang malaking tulong sa simbahan. In fact, siya po ang tinawag ng simbahan na Universal Patron, no? Siya Universal Patron. Ito po yung foster father of Jesus at saka esposo ng mahal na ina, no? So therefore, napakaganda po yung kung titingnan natin mga tungkulin, hindi naman po na ang aking mga chaplains ay mag-aasawa, hindi po, no? Ang ibig kong sabihin na pangangalagaan nila ang pagiging ama. Ang kanilang role as priest, ito'y pagiging ama. At isang ama ay nangalaga hindi lang yung pangkalusugan ng mga tao, kundi ang kanilang buhay pananampalataya. Ito po ay napaganda na idudulot sa amin ng Men of St. Joseph.
At ito si Brother Rick ay isa sa mga kinatawan doon sa OSJ Parish na Shrine of St. Santuario de Joseph, San Jose. Santuario de San Jose, Opo. na kung saan sila po ang nagpapalaganap nitong Men of St. Joseph. Ang ano ko lang ngayon, hindi ko pa nabibigyan ng panahon paano magkaroon ng mga rolyo, yung tema, yung ano, kasi napaganda maintindihan nila ano itong mga characteristics sa St. Joseph na pwede nilang maisabuhay, pwede nilang maipakita sa kanilang sabihin natin pastol, no? Dahil si St. Joseph naman po ay pastol. At yan po ay talagang inaantabayan na namin talagang siyempre si San Jose bilang amahan ng Panginoon at tagapagsanggalang, tagapagprotekta ng kanyang mystical body, ang simbahan po. At siyempre sa pagiging esposo ng mahal na birhen, pinotektahin din ang mahal na birhen. At siyempre siya rin po ay huwarang manggagawa na siyempre lahat po tayo tumatanaw sa kanya bilang huwarang manggagawa. At gayon din ang pagiging napaka-espiritual, laging tumatanaw at nagtitiwala sa Panginoong Diyos. So lahat po ng mga aspektong ito ay maaari nating isulong at nagpapasalamat din po kami sa Men of St. Joseph sa pagtaguyod po ng ating Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ito pong Men of St. Joseph ay naging mandated organization. Itinakda po ito ng CBCP noong katapusan ng Year of St. Joseph noong 2021, December 8, mismong ang presidente ng CBCP, noon po ay Bishop, ngayon ay Cardinal na, Pablo Ambo David, ang nagtalaga nito sa Katedral ng San Roque sa Caloocan. At nagpapasalamat po tayo dyan. At salamat din po sa ating pakikipagtulungan, collaboration po sa Military Ordinariate upang mapalaganap ito sa pinakamalaking diocese, kumbaga, ng Pilipinas. Daig ko pa yung Manila, daig pa ang Cebu. Ako, buong Saklaw Pilipinas. ang buong Pilipinas dahil siyempre lahat ng ating kasundaluhan, kapulisan, mga namamahala ng piitan, Coast Guard, at ang ating mga bombero, saklaw po yan ng ministry, ng pastoral ministry po ng Military Ordinariate. You're watching ETVN Philippines.